Nung binuksan ko ang maliit at gusot na piraso ng papel, hindi ko kailanman inakala na ang 5 salitang isinulat ng aking anak ay magpapabago sa lahat. Magkunwari kang may sakit at umalis ka. Tiningnan ko siya nang may pagtataka at umiling lang siya nang mabilis. Nagmamakaawang paniwalaan ko siya. Saka ko lang nalaman ang dahilan kung bakit. Pero bago tayo magpatuloy, kamusta po kayo? At welcome sa Kwentong Lola Vault. Siguraduhing nakasubscribe na kayo sa channel at i-comment kung saan nyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Nagsimula ang umaga tulad ng nakasanayan sa aming bahay sa isang subdivision sa labas ng Maynila. Mahigit 2 taon na simula nang ikasal ako kay Ricardo, isang matagumpay na negosyante na nakilala ko matapos ang aking hiwalayan. Ang aming buhay ay tila perpekto sa mata ng lahat. Isang komportabling bahay, pera sa bangko, at ang aking anak na si Jasmine ay nakahanap na rin sa wakas ng katatagan na kailangan niya. Si Jasmine ay laging mapagmasid na bata. Masyadong tahimik para sa kanyang edad na 14, tila hinihigop niya ang lahat ng nasa paligid niya parang espongha. Sa una, mahirap ang relasyon nila ni Ricardo, tulad ng inaasahan sa sinumang tinidayer na nakikitungo sa isang amain, ngunit sa paglipas ng panahon ay tila nagkaroon sila ng pagkakasundo. O hindi lang iyon ang akala ko. Nang umagang iyon ng Sabado, nag-imbita si Ricardo ng kanyang mga kasosyo para sa isang brunch sa aming bahay. Isa itong mahalagang kaganapan. Tatalakayin nila ang pagpapalawak ng kumpanya at sabik si Ricardo na mapahanga sila. Ginugol ko ang buong linggo sa paghahanda, mula sa menu hanggang sa pinakamaliliit na detalye ng dekorasyon. Nasa kusina ako at tinatapos ang salad nang lumitaw si Jasmine. Maputla ang kanyang mukha at may kung ano sa kanyang mga mata na hindi ko agad matukoy. Tensyon, takot. "Ma," bulong niya habang lumalapit na parang ayaw makatawag ng pansin. "May kailangan akong ipakita sa iyo sa kwarto ko." Pumasok si Ricardo sa kusina sa sandaling iyon, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Palagi siyang bihis na bihis kahit sa mga impormal na kaganapan sa bahay. "Ano ang pinagbubulungan ninyong dalawa?" Tanong niya na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Wala naman," automatikong sagot ko. "Nagpapatulong lang si Jasmine sa isang bagay sa eskwela." "Sige, bilisan niyo," sabi niya habang tinitingnan ang relo. "Darating ang mga bisita sa loob ng 30 minuto at kailangan kitang makasama sa pagsalubong sa kanila." Tumango ako at sinundan ang aking anak sa pasilyo. Pagpasok namin sa kanyang kwarto, mabilis niyang isinara ang pinto, halos padabog. "Anong problema, anak? Tinatakot mo ako?" Hindi sumagot si Jasmine. Sa halip, kumuha siya ng maliit na piraso ng papel mula sa kanyang mesa at inilagay ito sa aking mga kamay, kinakabahang tumitingin sa pinto. Binuklat ko ang papel at binasa ang mga salitang isinulat ng nagmamadali. "Magkunwari kang may sakit at umalis ka ngayon." "Jasmine, anong klaseng biro ito?" Tanong ko, litong-lito at medyo naiinis. Wala kaming oras para sa mga laro, lalo na't parating na ang mga bisita. "Hindi ito biro." Ang boses niya ay bulong lang. "Parang awa mo na, ma, magtiwala ka sa akin. Kailangan mong lumabas ng bahay na ito ngayon, mag-imbento ka ng kahit ano. Sabihin mong masama ang pakiramdam mo, pero umalis ka." Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay nagpatigil sa akin. Sa lahat ng taon ko bilang ina, hindi ko pa nakitang ganito kaseryoso. Ganito katakot ang aking anak. "Jasmine, tinatakot mo ako. Anong nangyayari?" Tumingin ulit siya sa pinto na parang natatakot na may nakikinig. "Hindi ko maipapaliwanag ngayon. Pangako, ikukwento ko ang lahat mamaya, pero ngayon kailangan mong magtiwala sa akin, please." Bago pa ako makapilit, nakarinig kami ng mga hakbang sa pasilyo. Umikot ang seradura ng pinto at lumitaw si Ricardo. Ang kanyang mukha ay halatang naiirita na. "Bakit ang tagal nyo? Kararating lang ng mga unang bisita." Tumingin ako sa aking anak na ang mga mata ay tahimik na nagsusumamo. Pagkatapos, sa isang bugso ng damdamin na hindi ko maipaliwanag, nagpasya akong magtiwala sa kanya. "Pasensya na, Ricardo," sabi ko habang hinihawakan ang aking noo. "Bigla kasing nahilo ako. Sa tingin ko migraine ko na naman ito." Kumunot ang noo ni Ricardo.
Ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Ngayon pa talaga, Elena, ayos na ayos ka naman 5 minuto ang nakalipas. Alam ko, biglaan lang. Paliwanag ko. Sinusubukang magmukhang talagang masama ang pakiramdam. Magsimula na kayo nang wala ako. Iinom lang ako ng gamot at hihiga saglit. Sa isang tensyonadong sandali, akala ko ay makikipagtalo siya, ngunit tumunog ang doorbell at tila nagpasya siya na mas mahalagang asikasuhin ang mga bisita. Sige, pero subukan mong sumunod sa amin sa lalong madaling panahon, sabi niya habang lumalabas ng kwarto. Nang kami na lang ulit, hinawakan ni Jasmine ang mga kamay ko. Hindi ka hihiga? Aalis tayo dito ngayon din. Sabihin mo kailangan mong pumunta sa botika para bumili ng mas malakas na gamot. Sasama ako sa iyo. Jasmine, kalokohan ito. Hindi ko pwedeng iwanan na lang ang mga bisita natin. Ma, nanginig ang boses niya. Nakikiusap ako. Hindi ito laro. Buhay mo ang nakataya. May kung anong totoo at hilaw sa kanyang takot. Kaya nakaramdam ako ng kilabot sa aking likuran. Ano ang maaring nakatakot ng ganito sa aking anak? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Mabilis kong kinuha ang aking bag at susi ng kotse. Naabutan namin si Ricardo sa sala na masiglang nakikipag-usap sa 2 lalaking naka-Amerikana. Ricardo, pasensya na, singit ko. Lalong sumasakit ang ulo ko. Pupunta ako sa botika para maghanap ng mas mabisang gamot. Sasamahan ako ni Jasmine. Ang kanyang ngiti ay nanigas ng isang saglit bago bumaling sa mga bisita na may ekspresyon ng pagpaparaya. Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko, paliwanag niya. Bumalik kayo agad, dagdag niya habang bumaling sa akin. Ang tono ay kaswal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi ko matukoy. Nang makasakay kami sa kotse, nanginginig si Jasmine. Magmaneho ka na, ma. Sabi niya habang nakatingin sa bahay na parang inaasahang may mangyayaring masama anumang oras. Lumayo tayo dito. Ipapaliwanag ko ang lahat sa daan. Pinaandar ko ang kotse, libu-libong tanong ang umiikot sa isip ko. Ano ang maaaring maging dahilan para umakto ng ganito ang anak ko? Nang magsimula siyang magsalita, gumuho ang buong mundo ko. Sinusubukan kang patayin ni Ricardo, ma, sabi niya. Ang mga salita ay lumalabas na parang pinipigil na iyak. Narinig ko siya kagabi sa telepono na nag-uusap tungkol sa paglalagay ng lason sa tiya mo. Napapreno ako ng bigla, halos bumangga sa likuran ng isang truck na nakahinto sa stoplight. Nanigas ang buong katawan ko at sa isang sandali ay hindi ako makahinga, lalo na ang makapagsalita. Ang mga salita ni Jasmine ay tila katawa-tawa, parang eksena sa isang murang pelikula. Ano, Jasmine? Hindi nakakatawa yan. Nagawa kong sabihin sa wakas. Ang boses ko ay mas mahina kaysa sa gusto ko. Sa tingin mo ba magbibiro ako ng ganito? Ang kanyang mga mata ay luhaan. Ang mukha ay baluktot sa ekspresyong halong takot at galit. Narinig ko ang lahat, ma. Lahat. Bumusina ang isang driver sa likuran namin at napagtanto kong nag-green na ang ilaw. Automatiko akong tumapak sa gas. Nagmamaneho ng walang patutunguhan para lang makalayo sa bahay. Sabihin mo sa akin kung ano mismo ang narinig mo, utos ko, sinusubukang manatiling kalmado, kahit na ang puso ko ay tumitibok sa aking dibdib na parang hayop na nakakulong. Huminga ng malalim si Jasmine bago magsimula. Kagabi, bumaba ako para kumuha ng tubig. Gabi na, siguro mga 2:00 ng madaling araw. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng opisina ni Ricardo at may ilaw. May kausap siya sa telepono, bumubulong. Tumigil siya sandali na parang kumukuha ng lakas ng loob. Noong una akala ko tungkol sa kumpanya, alam mo na? Pero tapos binanggit niya ang pangalan mo. Humigpit ang hawak ko sa manibela hanggang sa mamuti ang mga kamao ko. Sabi niya, planado na ang lahat para bukas. Iinom si Elena ng tsaa gaya ng lagi niyang ginagawa sa mga ganitong event. Walang maghihinala. Magmumukhang atake sa puso, siniguro mo sa akin yan. At tapos tumawa siya, ma. Tumawa siya na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Naramdaman kong bumaligtad ang sikmura ko. Hindi maaaring totoo iyon. Si Ricardo, ang lalaking katabi ko sa kama, kahati ko sa buhay, nagpaplanong patayin ako. Masyadong hindi ka panipaniwala.
Baka mali lang ang pagkakaintindi mo, mungkahi ko, desperadong naghahanap ng ibang paliwanag. Baka tungkol sa ibang Elena, o baka talinghaga lang para sa negosyo. Umiling si Jasmine ng mariin. Hindi ma, ikaw ang pinag-uusapan niya tungkol sa pagtitipon ngayong araw. Sabi niya kapag wala ka na sa landas, makukuha na niya ng buo ang pera ng insurance at ang bahay. Nag-alinlangan siya bago idagdag, at binanggit din niya ang pangalan ko. Sabi niya na siya na ang bahala sa akin pagkatapos sa isang paraan o iba pa. Isang lamig ang gumapang sa aking gulugod. Si Ricardo ay laging mapagmahal, maasikaso. Paano ako nagkamali ng ganito? Paano ko hindi napansin ang anuman? Bakit niya gagawin yon? Bulong ko. Higit para sa sarili ko kaysa sa kanya. Yung life insurance ma, yung kinuha niyo 6 na buwan na ang nakakaraan, naalala mo? 50 milyong piso. Para akong sinuntok sa tiyan, ang insurance. Oo, ipinilit ni Ricardo ang insurance na yon, sinasabing para protektahan ako, para siguruhin ang kinabukasan ko kung may mangyari man sa kanya. Pero ngayon, sa ilalim ng bagong liwanag na ito, napagtanto kong kabaligtaran pala ang layunin mula sa simula. Mayroon pa, patuloy ni Jasmine, ang boses niya ay halos bulong na lang. Pagkababa niya ng telepono, nagsimula siyang maghalungkat ng mga papel. Hinintay kong lumabas siya at pumasok ako sa opisina. May mga dokumento tungkol sa mga utang niya ma. Maraming utang, mukhang bangkarote na ang kumpanya. Itinabi ko ang kotse sa gilid ng kalsada. Hindi ko na kayang magmaneho sa gulo ng isip ko. Bangkarote si Ricardo. Paanong hindi ko alam? Lagi niyang sinasabi kung gaano ka-successful ang negosyo, kung gaano kami ka-secure sa pera. Nakita ko rin ito, sabi ni Jasmine habang inilalabas ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Bank statement ito ng account sa ibang bangko, nakapangalan sa kanya. Ilang buwan na siyang nagtatransfer ng pera doon, maliliit na halaga para hindi halata. Kinuha ko ang papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Totoo nga, isang account na hindi ko alam, nag-iipon ng tila pera namin. Pera ko, sa katunayan, mula sa pagbebenta ng kondominium na minana ko sa aking mga magulang. Nagsimulang luminaw ang realidad, malupit at hindi maikakaila. Hindi lang bangkarote si Ricardo, sistematiko niya akong ninanakawan sa loob ng ilang buwan, malamang simula pa noong umpisa ng aming kasal. At ngayon, sa pagtambak ng mga utang at pagkaubos ng perang makukurakot, nagpasya siyang mas mahalaga ako kapag patay na kaysa buhay. Diyos ko, bulong ko, nasusuka. Paano ako naging ganito kabulag? Ipinatong ni Jasmine ang kanyang kamay sa akin, isang kilos ng pagdamay na tila napaka-mature para sa isang 14 anyos. Hindi mo kasalanan ma, niloko niya ang lahat, pati ako, sa loob ng mahabang panahon. Biglang pumasok sa isip ko ang isang kakilakilabot na ideya. Jasmine, kinuha mo ba ang mga dokumentong ito sa opisina niya? Paano kung mapansin niyang nawawala? Paano kung maghinala siya na alam mo? Bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Kinuhaan ko ng litrato gamit ang cellphone ko at ibinalik ko ang lahat. Sa tingin ko, hindi niya mapapansin. Pero habang sinasabi niya yon, hindi siya mukhang kumbinsido at ako rin ay hindi. Mabusisi si Ricardo, mapagmasid. Kung may wala sa lugar, mapapansin niya. Kailangan nating tumawag ng pulis, desisyon ko habang kinukuha ang aking cellphone. At sabihin ng ano? Tanong ni Jasmine. Na narinig ko siyang nagpaplano na patayin ka sa telepono? Na nakakita kami ng mga dokumento na nagpapakitang nilulustay niya ang pera? Wala tayong totoong ebidensya ma. Tama siya. Salita namin laban sa kanya, isang respetadong negosyante laban sa isang hysterical na ex-wife at isang problemadong teenager. Nai-imagine ko na kung paano babaluktutin ang kwento. Habang iniisip namin ang aming mga option, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Ricardo. Nasaan na kayo? Hinahanap ka na ng mga bisita. Isa pang kilabot ang gumapang sa likod ko. Ang mensahe niya ay mukhang normal, walang bahid ng masama, parang hindi siya nagplanong patayin ako ilang oras ang nakakaraan. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Jasmine, nanginginig ang boses. Isa itong tanong na wala akong sagot. Hindi kami pwedeng bumalik sa bahay, malinaw iyon, pero hindi rin kami pwedeng basta mawala ng walang plano. May resources si Ricardo, may mga koneksyon.
Kung tatakas kami ng hindi nag-iisip, mahahanap niya kami kalaunan. Kailangan muna natin ng ebidensya, desisyon ko sa wakas. Konkretong ebidensya na maipapakita natin sa pulis. Paano? Ano? Tulad ng lason na balak niyang gamitin ngayon. Ang planong nabubuo sa isip ko ay mapanganib. Marahil ay padalos-dalos pa nga. Pero habang ang unang takot ay napapalitan ng malamig na galit, alam kong kailangan naming kumilos at mabilis. Babalik tayo, anunsyo ko habang pinipihit ang susi sa ignition. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa takot. Ma, nababaliw ka na ba? Papatayin ka niya. Hindi, kung maunahan ko siya, sagot ko, nagulat sa tatag ng sarili kong boses. Isipin mo, Jasmine, kung tatakas tayo ngayon ng walang ebidensya, anong mangyayari? Sasabihin ni Ricardo na nabaliw ako, na tinangay kita dahil sa irasyonal na pag-iisip. Sa huli, mahahanap niya tayo at mas magiging vulnerable tayo. Umikot ako ng mabilis, pabalik sa direksyon ng aming bahay. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang lason na balak niyang gamitin ngayon, ang pinakamagandang tsansa natin. Kung mahahanap natin yon, may maipapakita tayong totoo sa pulis. Tinitigan ako ni Jasmine. Ang mukha niya ay halong takot at paghanga. Pero paano natin gagawin yun nang hindi niya napapansin? Itutuloy natin ang pagkukunwari. Sasabihin kong dumaan ako sa botika, uminom ng gamot, at medyo maayos na ang pakiramdam. Didiretso ka sa kwarto mo, magkukunwaring masama rin ang pakiramdam. Habang nililibang ko si Ricardo at ang mga bisita, hanapin mo sa opisina, sa mga lugar na nakita mo siyang naghahalungkat kamakailan. Tumango ng dahan-dahan si Jasmine, determinado ang tingin sa kabila ng takot. Paano kung may makita ako? O mas malala, paano kung mahuli niya ako? Lumunok ako. Sinusubukang huwag ipahalata ang sarili kong takot. Mag-text ka ng salitang ngayon. Kapag natanggap ko yon, gagawa ako ng dahilan at aalis tayo agad. Kung may makita ka, pikturan mo, pero huwag mong kukunin. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na mapansin niyang may nawawala. Habang papalapit kami sa bahay, naramdaman ko ang puso kong tumitibok ng mas malakas. Papasok ako sa lungga ng lobo. Alam na ngayon na ang lalaking tinatawag kong asawa ay nagpaplanong patayin ako. Ang isiping iyon ay sobrang surreal na parang bangungot, isa na gustong-gusto ko nang magising. Nang pumarada ako sa garahe, napansin kong mas maraming kotse kaysa nung umalis kami. Dumating na ang lahat ng bisita. Tandaan mo ang plano, sabi ko kay Jasmine habang naglalakad kami papunta sa pinto. Umakting ka ng natural, kung sa anumang oras ay pakiramdam mo nasa panganib ka, lumabas ka agad ng bahay. Tumakbo ka kina Aling Chelo sa kabilang bahay. Naiintindihan mo? Tumango ang anak ko, pinisilang kamay ko sandali bago pumasok. Ang bulungan ng mga usapan at tawanan ay sumalubong sa amin pagkabukas ng pinto. Sa sala, humigit kumulang 10 tao ang masayang nag-uusap, may hawak na mga baso ng champagne. Nasa gitna si Ricardo, nagkukuwento na nagpapatawa sa lahat. Nang makita niya kami, ang kanyang ngiti ay nag-alinlangan sandali bago bumalik. Ah, nakabalik na kayo. Bulalas niya, lumapit at inakbayan ako sa bewang. Ang hawak niya na dati nakakapanatag, ngayon ay nakakadiri na. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo, mahal? Medyo, sagot ko, pilit nang ngumingiti. Nagsisimula nang tumalab ang gamot. Mabuti naman kung ganon. Bumaling siya kay Jasmine. At ikaw, Hija, mukha kang maputla. Masakit din ang ulo ko, bulong ni Jasmine. Ginagampanan ng perpekto ang kanyang papel. Sa tingin ko, hihiga muna ako saglit. Sige, sabi ni Ricardo. Ang kanyang pag-aalala ay napakapani-paniwala na kung hindi ko alam ang totoo, maniniwala ako ng buo. Magpahinga ka. Kung may kailangan ka, nandito lang kami sa baba. Umakyat si Jasmine sa hagdan at sumama ako sa mga bisita. Tinanggap ang baso ng tubig na inialok ni Ricardo. Tinanggihan ko ang champagne, sinasabing bawal isabay sa gamot. Walang tsaa ngayon? Tanong niya ng kaswal at naramdaman ko ang kilabot sa aking likod. Sa tingin ko huwag muna, sagot ko. Pinapanatili ang magaan na tono. Iniiwasan ko ang caffeine kapag may migraine ako. May dumilim sa kanyang mga mata sa isang maikling sandali, ngunit agad itong nawala,
pinalitan ng kanyang karaniwang alindog. Matalinong desisyon, halika, may ipapakilala ako sa iyo. Habang ginagabayan ako ni Ricardo sa mga bisita, pinanatili ko ang ngiti sa aking mukha kahit na sa loob ay alertong-alerto ako. Sa tuwing hinahawakan niya ang braso o likod ko, kailangan kong labanan ang pagnanais na umiwas. Bawat ngiting ibinibigay niya sa akin ay tila may kargang masamang intensyon. Si Elena ay isang propesor sa universidad, sabi niya sa isa sa kanyang mga kasosyo. Ang kanyang pagmamalaki ay tila totoo. Panitikang Pilipino, isang napakatalinong isipan. Surreal na marinig ang mga papuring iyon, alam na sa likod ng tabing ay pinaplano niya ang aking katapusan. Ilang beses na kaya niya akong pinuri ng ganito habang lihim na nagpaplano laban sa akin. Ilang beses na ang kanyang mahal kita ay maskara para sa gusto ko ang pera mo. Pasimple kong tiningnan ang cellphone ko. Wala pang text mula kay Jasmine. Ibig sabihin ay naghahanap pa siya o wala pang nakikitang kahinahinala. Halos 20 minuto ang lumipas habang nag-uusap kami ni Ricardo at ng isang mag-asawa tungkol sa ekonomiya ng bansa, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang salita sa screen. Ngayon, nanigas ang dugo ko, kailangan naming umalis agad. Excuse me, sabi ko sa grupo, pilit nang nguminggiti. Kailangan kong tingnan kung kamusta na si Jasmine. Bago pa makapagreklamo si Ricardo, mabilis akong lumayo, halos tumatakbo paakyat ng hagdan. Naabutan ko si Jasmine sa kanyang kwarto, ang mukha ay kasing puti ng papel. Papunta na siya, bulong niya, hinawakan ng braso ko. Napansin ko na paakyat siya ng hagdan, kaya tumakbo ako dito. May nahanap ka ba? Tanong ko agad. Hinihila na siya papunta sa pinto. Oo, sa opisina. Isang maliit na bote na walang label, nakatago sa drawer ng mesa. Kinuhanan ko ng picture. Wala na kaming oras para sa iba pa. Narinig namin ang mga hakbang sa pasilyo at pagkatapos ay ang boses ni Ricardo. Elena, Jasmine, nandyan ba kayo? Nagkatinginan kami ng anak ko. Hindi kami pwedeng lumabas sa pasilyo ngayon. Makikita niya kami. Ang bintana ng kwarto ay nakaharap sa likod bahay pero nasa second floor kami, mapanganib na pagbagsak. Diyan lang kayo, bulong ko. Magkukunwari tayong nag-uusap. Bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Ang tingin niya ay agad na dumapo sa takot na mukha ni Jasmine. Ayos lang ba ang lahat dito? Tanong niya. Kaswal ang tono pero alerto at mapaghinala ang mga mata. Oo, sagot ko. Sinusubukang magtunog normal. Masakit pa rin ang ulo ni Jasmine. Tinitingnan ko lang kung may kailangan siya. Pinag-aralan kami ni Ricardo sandali, bahagyang naningkit ang mga mata. Naiintindihan ko. At ikaw, mahal, medyo umayos na ba ang sakit? Medyo, pagsisinungaling ko. Sa tingin ko pwede na akong bumalik sa party. Ngumiti siya, pero hindi ito umaabot sa mga mata. Mahusay. Siya nga pala, ipinagtimpla kita ng espesyal na tsaa na gusto mo, naghihintay sa'yo sa kusina. Bumaligtad ang sikmura ko. Ang tsaa, ang patibong na binanggit niya sa telepono. Salamat, pero sa tingin ko, pass muna ako ngayon. Yung gamot, ipinipilit ko, putol niya. Ang tono ay palakaibigan pa rin, pero may bagong tigas. Bagong timpla ito na espesyal kong in-order para sa'yo. Nakakatulong ito sa sakit ng ulo. Napagtanto ko noon kung gaano kapanganib ang sitwasyon namin. Kung tatanggi ako ng masyadong mariin, maghihinala siya. Kung iinumin ko ang tsaa, mamamatay ako. Sige, pagsang-ayon ko sa wakas, sinusubukang bumili ng oras. Mananatili lang ako ng ilang minuto pa kay Jasmine. Nag-aalinlangan si Ricardo sandali, parang nakikipagbuno sa sarili bago tumango. Huwag kang magtagal, hinahanap ka na ng mga bisita. Pagkalabas niya at pagsara ng pinto, nagkatinginan kami ni Jasmine nang may takot. Yung tsaa, bulong niya. Ipipilit niyang inumin mo yun. Alam ko, sagot ko, nararamdaman ang paglaki ng panik. Kailangan nating umalis dito ngayon din, sa bintana kung kinakailangan. Pero habang iniisip namin ang pagtakas, nakarinig ako ng tunog na nagpabato sa akin. Ang tunog ng susi na umiikot sa seradura, ikinukulong kami sa loob. Hindi lang kami binabantayan ni Ricardo, nahuli na niya kami. Kinulong niya tayo, bulalas ni Jasmine, tumakbo sa pinto at sinubukang buksan ito ngunit walang saysay.
Muntik na akong paralisahin ng panik, pero pinilit kong mag-isip ng rasyonal. Kung kinulong kami ni Ricardo, ibig sabihin ay may hinala na siya. Baka napansin niyang napasok ang opisina niya, o baka ang takot sa mga mata namin ang naglaglag sa amin. Yung bintana, desisyon ko, mabilis na gumalaw papunta doon. Ito na lang ang tanging labasan natin. Binuksan ko ang kurtina at tumingin sa ibaba. Ito ay pagbagsak na humigit kumulang 5 metro hanggang sa damuhan sa likod. Hindi siguro nakamamatay, pero mapanganib at sapat para magdulot ng malubhang pinsala kung hindi kami mag-iingat. Sobrang taas, ma, sabi ni Jasmine, ang mukha ay baluktot sa takot. Alam ko, anak, pero wala tayong pagpipilian. Tumingin ako sa paligid ng kwarto para sa anumang makakatulong. Dumapo ang mata ko sa kumot ng kama. Pwede nating gamitin ito bilang lubid. Mabilis kong hinila ang kumot at sinimulang itali ito sa mabigat na paa ng mesa. Hindi ito sapat na mahaba para umabot sa lupa, pero mababawasan nito ng malaki ang taas ng pagbagsak. Ma! Tawag ni Jasmine ng mahina, itinuturo ang pinto. Bumabalik siya. Nang pakinggan kong mabuti, napagtanto kong tama siya. May mga hakbang na papalapit sa pasilyo. Bumabalik si Ricardo at sinasabi ng kutob ko na hindi ito para kamustahin kami. Bilis, bulong ko, tinatapos ang buhol sa mesa at inihahagis ang kumot sa bintana. Mauna ka, bumaba ka hanggang sa abot ng kumot at saka bumitaw. Subukan mong bumagsak ng nakaluhod at gumulong para mabawasan ang impact. Nag-alinlangan si Jasmine ng 1 segundo bago pumwesto sa bintana. Ang mga binti ay nasa labas na. Mas malapit na ang mga hakbang. Ngayon, narinig namin ang susi na ipinapasok sa seradura. Baba! Utos ko, tinutulungan siyang hawakan ang kumot ng mahigpit. Sa nakakagulat na liksi, nagsimulang bumaba si Jasmine gamit ang kumot bilang lubid. Pinanood ko ng may kaba habang naabot niya ang dulo ng tela, mga 2 metro pa mula sa lupa. Bitaw na! Utos ko nang makita kong nagsisimula nang bumukas ang pinto. Bumitaw si Jasmine at bumagsak sa damuhan, gumulong gaya ng turo ko. Sa isang sandali, akala ko nasaktan siya, pero nakita kong tumayo siya at suminyas na ayos lang siya. Wala nang oras. Pumapasok na si Ricardo sa kwarto. Walang pag-aatubili, hinawakan ko ang kumot at tumalon sa bintana, dumudulas sa tela nang mabilis kaya napaso ang mga kamay ko. Nang maabot ko ang dulo, nakarinig ako ng galit na sigaw mula sa kwarto. Elena! Ang boses ni Ricardo, hindi makilala sa galit, ay nagtulak sa akin na bumitaw sa kumot. Bumagsak ako ng alanganin sa damuhan, nakaramdam ng matinding sakit sa kaliwang bukong-bukong. Pero ang adrenaline ay napakataas, kaya halos hindi ko naramdaman ang sakit habang tumatayo agad. Takbo! Sigaw ko kay Jasmine na nakatayo ilang metro ang layo, nakatingin sa itaas ng may horror. Sinundan ko ang tingin niya at nakita si Ricardo na nakadungaw sa bintana, ang mukha ay baluktot sa maskara ng puot. Sa isang nakakatakot na sandali, akala ko tatalon siya para sundan kami, pero sa halip ay nawala siya sa paningin namin. Bumaba siya sa hagdan. Babala ko, hinawakan ang kamay ni Jasmine. Kailangan nating bilisan. Tumakbo kami sa likod bahay, medyo iika-ika ako dahil sa sakit ng bukong-bukong, papunta sa mababang pader na naghihiwalay sa aming property at sa gilid ng kalsada. Unang tumalon si Jasmine at sumunod ako ng may hirap, nakaramdam ng kirot ng lumapag sa kabila. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jasmine habang hinihingal. Mabilis akong tumingin sa paligid. Ang bahay namin ay nasa isang exclusive subdivision, pero hindi gaanong mahigpit ang seguridad sa likuran. Ang main gate ay nasa 500 metro ang layo, pero sa oras na ito, baka naalertuhan na ni Ricardo ang mga gwardya. Malamang ay nag-imbento na ng kwento tungkol sa asawang may diferensya sa isip na tumatakas kasama ang anak. Doon, desisyon ko, itinuturo ang kumpol ng mga puno na papunta sa gubat-gubatan ng subdivision. Pwede tayong mag-shortcut sa gubat at lumabas sa service gate. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang tunog ng pagslam ng mga pinto at malalakas na boses. Inalertuhan na ni Ricardo ang mga bisita, ginagawang pampublikong palabas ang pagtakas namin.
Nai-imagine ko siyang nagkukunwaring nag-aalala, sinasabing, hindi maayos ang asawa ko, nagkakaroon siya ng mga episode minsan, tulungan niyo akong mahanap siya. Ang isiping iyon ay nagbigay sa akin ng lakas para baliwalain ang sakit at tumakbo ng mas mabilis. Hindi ko hahayaang gawin niya akong kontrabida sa kwentong ito. Narating namin ang gubat, isang maliit na nature trail na ginagamit ng mga residente para maglakad. Sa oras na ito ay walang tao na isang biyaya. Sinundan namin ang makipot na daan, sinusubukang manatiling tahimik. Yung mga litrato, naalala ko, tumingin kay Jasmine. Nasa iyo pa ba ang litrato ng bote? Tumango siya, nilabas ang cellphone sa bulsa para ipakita sa akin. Ang cellphone ni Jasmine ay nagpapakita ng mga larawan ng isang maliit na boteng walang label, nakatago sa pagitan ng mga dokumento sa drawer ni Ricardo. Mukha itong karaniwan, pero alam ko na naroon ang sandatang balak gamitin ng asawa ko laban sa akin. Mayroon pa, sabi ni Jasmine, nag-swipe sa screen para ipakita ang ibang litrato. Nakita ko rin ito. Ang sumunod na larawan ay nagpakita ng isang papel na may hindi mapagkakailang sulat kamay ni Ricardo. Isang listahan ng mga oras at obserbasyon. 10:30, dating ng mga bisita. 11:45, ihain ng tsaa. Epekto sa 15 muna 20 minutes ruler. Magmukhang nag-aalala. Tumawag ng ambulansya sa 12:10. Huli na. Bumaligtad ang sikmura ko. Detalyadong schedule ng kamatayan ko, planado na parang meeting sa trabaho. Malamig, metikuloso, galing sa kamay niya. Diyos ko, bulong ko. Talagang papatayin niya ako ngayong araw. Nakarinig kami ng mga boses sa malayo na papalapit sa gubat. Umabot na doon ang paghahanap. Tara, pilit ko, hinihila si Jasmine sa kamay. Malapit na dapat ang service gate. Patuloy kaming tumakbo, ngayon ay wala na sa trail, sa pagitan ng mga puno at palumpong, sinusubukang lumayo sa mga boses. Kumikirot ang bukong-bukong ko sa bawat hakbang, pero ang takot ay mabisang pampamanhid. Sa wakas, natanaw namin ang maliit na bakal na pinto na ginagamit ng mga empleyado para pumasok at lumabas ng subdivision. Nakalock, sabi ko, tinutulak ito ng walang tagumpay. Tumingin si Jasmine sa paligid ng desperado hanggang sa kuminang ang mga mata niya sa isang ideya. Ma, yung ID mo sa subdivision, pwede niyang iswipe sa reader. Mabilis kong kinuha ang bag ko at inilabas ang card na ginagamit namin. I-swipe ko ito sa reader, nagdarasal na gumana. Umilaw ang green light at bumukas ang pinto ng may click. Lumabas kami sa isang makipot at tahimik na kalsada sa likod ng subdivision, malayo sa main entrance. Karaniwang residential area ito na may mga simpleng bahay at ilang tindahan. Walang tao sa kalsada sa oras na iyon ng Sabado. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jasmine. Mahigpit pa ring hawak ang kamay ko. Nag-isip ako ng mabilis. Hindi kami pwedeng pumunta sa bahay ng mga kaibigan o pamilya. Iyon ang mga unang lugar na hahanapin ni Ricardo. Kailangan namin ng lugar na hindi kami kilala, pansamantala. Sasakay tayo ng taxi papuntang SM Mall, desisyon ko. Mula doon, makakapag-isip tayo ng mas mabuti at makakapunta sa presinto. Naglakad kami ng mabilis hanggang sa mas malaking kalsada, kung saan nakatawag kami ng taxi. Tumingin ang driver ng may pagtataka, dalawang babaeng hinihingal, gusot ang damit at takot ang mukha. Pero hindi siya nagtanong nang magpahatid kami sa pinakamalapit na mall. Habang nasa biyahe, isinandal ni Jasmine ang ulo sa balikat ko, nanginginig ng bahagya. Ayos ka lang ba anak? Tanong ko ng mahina, hinahaplos ang buhok niya. Natatakot ako, pag-amin niya. Paano kung mahanap niya tayo? Hindi niya tayo mahahanap. Paniniguro ko ng may higit na kumpiyansa kaysa sa talagang nararamdaman ko. Pupunta tayo sa pulis. Gamit ang mga ebidensyang nakuha mo, protektahan nila tayo. Sa mall, naghanap ako ng lugar na hindi masyadong agaw pansin. Isang coffee shop sa second floor ang tila ideal. May sapat na tao para hindi kami mapansin, pero hindi sobrang siksikan. Umorder kami ng 2 hot chocolate at umupo sa isang sulok. Kailangan nating tumawag ng pulis ngayon. Sabi ko, kinukuha ang cellphone. Noon ko lang napansin ang 2 dosenang missed calls at messages mula kay Ricardo. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan ko ang huling message. Elena, please, umuwi ka na.
Sobra akong nag-aalala sa inyo ni Jasmine. Kung dahil ito sa pagtatalo natin kahapon, pwede nating pag-usapan. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Mahal kita. Ang kaplastika ng mga salitang iyon ay nagdulot ng panibagong hilo sa akin. Binubuo niya ang kanyang kwento, gumagawa ng patunay na ako ang may diferensya, marahil ay nag-iimbento pa ng pagtatalo na hindi naman nangyari. Anong ginagawa niya? Tanong ni Jasmine. Pinagmamasdan ng ekspresyon ko. Gumagawa siya ng alibi, sagot ko, ipinapakita ang mensahe. Sasabihin niyang nagkaroon ako ng breakdown, na imahinasyon ko lang ang lahat. Isa pang message ang dumating. Tumawag ako ng pulis. Hinahanap na kayo. Nag-aalala sila sa inyong dalawa. Please, Elena, isipin mo si Jasmine. Nanigas ang dugo ko. Idinamay na niya ang pulis, pero hindi bilang biktima, kundi bilang nag-aalalang asawa ng isang babaeng emosyonal na hindi matatag. Lalong nagpapagulo ito sa lahat, bulong ko. Kung hinahanap tayo ng pulis base sa kwento niya, tumingin sa akin si Jasmine na may takot na mga mata. Anong gagawin natin? Huminga ako ng malalim, sinusubukang ayusin ang isip ko. Kailangan namin ng tulong, ng isang taong maniniwala sa amin at makapagbibigay ng suporta laban sa mga akusasyon ni Ricardo. Tatawagan ko si Attorney Fatima Navarro, desisyon ko sa wakas. Si Attorney Fatima Navarro ay kaibigan ko noong kolehiyo at ngayon ay isang criminal lawyer. Hindi kami madalas mag-usap, pero may komunikasyon pa rin kami. Kung may makakapagpayo sa amin sa oras na ito, siya iyon. Tinawagan ko ang numero niya, nagdarasal na sumagot siya kahit Sabado. Fatima, si Elena ito, sabi ko pagkasagot niya. May seryoso akong problema. Kailangan ko ng tulong mo. Sa sumunod na 20 minuto, ipinaliwanag ko ang lahat. Ang sulat ni Jasmine, ang usapang narinig ng anak ko, ang mga litrato ng bote at schedule, ang aming desperadong pagtakas. Nakinig si Fatima nang hindi sumisingit, nagtatanong lang ng mga detalye para luminaw. Nasaan kayo ngayon? Tanong niya sa wakas. Sa SM Mall, sagot ko. Sa coffee shop sa second floor. Diyan lang kayo, utos niya. Susunduin ko kayo. Darating ako sa loob ng 30 minuto. Huwag kayong makikipag-usap kahit kanino, lalo na sa mga pulis, hanggat wala ako. Naiintindihan? Oo, pagsang-ayon ko, nakaramdam ng panandali ang ginhawa. Salamat, Fatima. Habang naghihintay, nanatili kaming tahimik ni Jasmine, kinakabahang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Bawat lalaking pumapasok sa coffee shop ay nagpapakaba sa akin, natatakot na makita ang mukha ni Ricardo. Paano mo nalaman? Tanong ko sa wakas kay Jasmine, hinahawakan ang mga kamay niya sa mesa. Paano mo napansin na may mali bago mo pa marinig ang usapan na yon? Ibinaba ni Jasmine ang tingin, nag-aalinlangan. Matagal na akong naghihinala sa kanya, ma, pag-amin niya. Maliliit na bagay. Kung paano kanya tingnan kapag akala niya walang nakakakita, malamig, mapagkalkula, at kung paano siya ninenerbiyos kapag binabanggit mo ang pera mula sa benta ng kondo. Lumunok ako, napagtatanto kung gaano karaming senyales ang binaliwala ko dahil masyado akong nahuhulog, bulag na umiibig. Minsan, patuloy ni Jasmine, narinig ko siya sa telepono na nagsasabing mas matagal ang plano kaysa sa inaasahan. Akala ko tungkol sa trabaho, pero nung narinig ko ang usapan kagabi, nagkaroon ng saysay ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, anak? Kasi hindi ako sigurado. Nag-alinlangan siya. Mukhang masaya ka sa kanya, ma. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin kay Papa, ayokong sirain ang kaligayahan mo dahil lang sa mga hinalang baka nasa isip ko lang. Hanggang kagabi, nung nakasiguro na ako. Tumulo ang luha sa mukha ko habang tumatama ang katotohanan. Ang tinidayar kong anak ay nakapansin sa panganib bago ako. Pinrotektahan niya ako, gayong ako dapat ang pumoprotekta sa kanya. Patawad, bulong ko. Pinipisil ang mga kamay niya. Patawad kung hindi ko nakita. Hindi mo kasalanan, sabi ni Jasmine na may maturity na ikinagulat ko. Niloko niya ang lahat, napakagaling niya doon. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Si Ricardo na naman. Nahanap ng pulis ang dugo sa kwarto ni Jasmine. Elena, anong ginawa mo? Please, sabihin mong ayos lang kayong dalawa.
Ipinakita ko ang mensahe kay Jasmine na namutla. Dugo? Walang dugo sa kwarto ko. Nagtatanim siya ng ebidensya. Konklusyon ko, nakaramdam ng bagong takot. Sinusubukan niyang palabasin na sinaktan kita. O mas malala, dinadala nito ang lahat sa bagong antas ng panganib. Hindi lang sinusubukan ni Ricardo na palabasin akong baliw. Ini-incriminate niya ako sa krimeng hindi ko ginawa. Alis na tayo dito, sabi ni Jasmine. Nagsimulang tumayo. Paano kung puntahan tayo ng pulis dito? Hindi, sagot ko ng matatag. Sabi ni Fatima maghintay tayo. Kung aalis tayo ngayon, magmumukha lang tayong tumatakas na magbibigay ng kredibilidad sa mga kasinungalingan ni Ricardo. Noon ko nakita sa kabilang ibayo ng coffee shop ang dalawang pulis na nakauniporme na papasok at tumitingin sa paligid na parang may hinahanap. Ma, bulong ni Jasmine, napansin din ng mga pulis. Kalma lang, utos ko, kahit na ang puso ko ay kumakaripas. Wala tayong ginawang masama, may ebidensya tayo. Kakausapin natin sila pero mag-iingat tayo. Nakita kami ng mga pulis at nagsimulang lumapit sa mesa namin. Nakita ko ang pagkilala sa kanilang mga mata. Malamang ay may description sila sa amin, baka pati litrato. Mrs. Elena Mendoza? Tanong ng isa sa kanila pagkatigil sa mesa namin. Oo, ako nga po, sagot ko, pinapanatili ang boses na kalmado hanggat maaari. Sobrang nag-aalala ang asawa niyo sa inyo at sa anak niyo. Sabi niya, ang tono ay profesional pero maingat. Inireport niyang umalis kayo ng bahay na wala sa sarili, posibleng inilalagay sa panganib ang menor de edad. Bago pa ako makasagot, sumingit si Jasmine. Kasinungalingan yan, sinusubukan kaming patayin ng stepfather ko, may ebidensya ako. Nagkatinginan ang mga pulis nang may pagdududa matapos ang mariing pahayag ni Jasmine. Ang mas matanda, isang lalaking nasa 50s na may uban, ay kumunot ang noo. Seryosong akusasyon niyan, Hija, sabi niya. May ebidensya kami, pagpupumilit ko, pinapanatili ang boses na mababa pero matatag. Nakahanap ang anak ko ng bote ng lason sa opisina ng asawa ko kasama ang schedule na nagdedetalye kung paano at kailan niya planong patayin ako ngayong araw. Ang mas batang pulis na tahimik lang kanina ay humakbang. Mrs., ipinaalam sa amin ng asawa niyo na maaaring may pinagdadaanan kayong problema sa pag-iisip, maingat niyang sabi. Sabi niya, nagkaroon na kayo ng mga ganitong episode dati. Kumulo ang dugo ko. Inihanda ni Ricardo ang lahat ng perpekto. Kalokohan yan. Wala akong anumang episode, sagot ko, lumalaban para manatiling kalmado. Nagsisinungaling ang asawa ko sa inyo dahil na-booking namin ang mga plano niya. Kinuha ni Jasmine ang cellphone niya. Tingnan niyo, sabi niya, ipinapakita ang mga litratong kinuha niya. Ito ang boteng nakita ko sa opisina niya at itong papel ang may schedule kung kailan niya lalasunin si Mama. Sinuri ng mga pulis ang mga litrato, ang kanilang ekspresyon ay mahirap basahin. Mukhang karaniwang bote lang ito, puna ng mas matanda. Tungkol naman sa papel, pwedeng kahit anong notes lang ito. Wala akong nakikitang nagtuturo ng planong pagpatay. Naramdaman ko ang paglaki ng desperasyon. Hindi nila kami sineseryoso. Hindi nyo naiintindihan. Pagpupumilit ko. Ilang buwan niya na kaming inihihiwalay sa iba. Kontrolado niya ang pera namin, ang galaw namin. Natuklasan namin kamakailan na bangkarote siya at nililipat ang pera ko sa mga secret accounts. Ma, singit ni Jasmine, itinuturo ang entrance ng coffee shop. Si Attorney Fatima. Tumingin ako sa direksyon at nakita ang kaibigan kong mabilis na naglalakad papunta sa amin. Kahit matagal na panahon na, makikilala ko siya kahit saan. Matangkad, may kumpiyansa sa tindig, bihis na bihis sa navy blue na blazer kahit Sabado. Ang determinado niyang tingin ay nagdala ng malaking ginhawa. Elena, sabi niya, huminto sa tabi namin at agad na inaral ang sitwasyon. Nakikita kong dumating na ang pulis. Sino po kayo, ma'am? Tanong ng matandang pulis. Attorney Fatima Navarro, sagot niya, inaabot ang calling card. Criminal lawyer? Kinakatawan ko sina Mrs. Elena Mendoza at ang anak niyang si Jasmine. Tila nagbago agad ang timpla ng mga pulis. Attorney,
Nakatanggap kami ng report mula kay Mr. Ricardo Mendoza na nagsasabing ang asawa niya ay mentally unstable at maaaring panganib sa menor de edad, paliwanag ng pulis. Naiintindihan ko, sabi ni Fatima, na may bahagyang ngiti. At isinaalang-alang niyo, syempre, na si Mr. Mendoza ay maaaring gumagawa ng maling akusasyon para pagtakpan ang sarili niyang mga krimen. Tama ba? Ang katahimikan ng mga pulis ay nagsiwalat ng sagot. Linawin natin ang ilang bagay, patuloy ni Fatima, umupo sa tabi ko. Ang mga kliyente ko ay may photographic evidence ng mga substance na posibleng nakamamatay at nakasulat na dokumentasyon na nagmumungkahi ng planong lasunin si Mrs. Mendoza. Bukod pa rito, ang menor de edad na si Jasmine ay nakasaksi ng usapan sa telepono kung saan tahasang tinalakay ni Mr. Mendoza ang kanyang mga plano. Tila pinag-isipan ng mga pulis ang bagong impormasyon pero nag-aalangan pa rin. May warrant ba kayo para damputin ang mga kliyente ko? Direktang tanong ni Fatima. Wala po, attorney, pag-amin ng matandang pulis. Nag-iimbestiga lang kami sa isang potensyal na missing person matapos ang report ni Mr. Mendoza. Mabuti, gaya ng nakikita nyo, walang nawawala, sagot ni Fatima ng seryoso. Ang mga kliyente ko ay ayos at ligtas, malayo sa banta sa kanilang buhay. Binanggit ni Mr. Mendoza ang dugong natagpuan sa kwarto ng bata, komento ng batang pulis, nakatingin kay Jasmine. Nag-aalala siya na baka may ginawa ang ina. Tumawa ng mapakla si Jasmine. Ridiculous, walang dugo sa kwarto ko, nagtatanim siya ng ebidensya. Gusto kong masiguro kung ayos lang ang bata, pilit ng pulis. Malinaw naman na ayos siya, sagot ni Fatima. At nasa ilalim siya ng aking legal na proteksyon. Sa ngayon, iminumungkahi kong bumalik kayo sa presinto at itala ang counter-complaint na gagawin ko ngayon din. Attempted homicide, falsification of evidence, at false reporting laban kay Mr. Ricardo Mendoza. Mukhang hindi komportable ang mga pulis, pero hindi na nagpumilit. Kakailanganin namin kayong pumunta sa presinto para magbigay ng pahayag, sabi ng matandang pulis sa wakas. Oo naman, sang-ayon ni Fatima. Nandoon kami sa loob ng 1 oras. Ngayon, kung mamarapatin nyo, kailangan naming mag-usap ng pribado. Labag sa loob na lumayo ang mga pulis, hindi bago magtapon ng nag-aalalang tingin sa amin. Nang kami na lang, hinawakan ni Fatima ang mga kamay ko sa mesa. Elena, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko, sabi niya sa mahinang boses. Mabilis kumilos si Ricardo. Gumagawa siya ng kaso laban sa iyo. Sinusubukang palabasin kang baliw na pwedeng manakit ng sariling anak. Anong gagawin natin? Tanong ko, nararamdaman ang panibagong takot. Una, kailangan natin ng mas konkretong ebidensya, sagot ni Fatima. Ang mga litrato ay simula, pero kailangan natin ang totoong bote at analysis na nagpapatunay na may lason ito at kailangan nating makahanap ng ebidensya ng mga financial maneuvers ni Ricardo. Pero paano? Tanong ni Jasmine. Hindi kami pwedeng bumalik sa bahay. Hindi nyo kailangan, paniniguro ni Fatima. Hihiling ako ng search warrant agad-agad. May mga kontak ako na makakapagpabilis nito, lalo na't may batang posibleng nasa panganib. Tumigil siya at tinitigan ako ng seryoso. Elena, kailangan mong maging matatag ngayon. Madumi maglaro si Ricardo, ilalabas niya ang lahat para siraan ka. Maliliit na pagtatalo, moments ng stress, kahit ano na pwedeng baluktutin para magmukha kang instable. Lumunok ako na pagtatanto ang bigat ng sitwasyon. Paano niya ako naloko ng ganun-ganun na lang? Bulong ko. Ang mga taong tulad ni Ricardo ay master ng manipulasyon, sagot niya. Mga functional sociopath na kayang magpanatili ng perpektong maskara sa loob ng maraming taon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Isa pang message galing kay Ricardo. Elena, nahanap kayo ng pulis. Papunta na ako sa mall ngayon. Gusto ko lang tumulong. Please, huwag kang gumawa ng anuman bago ako dumating. Ipinakita ko ang message kay Fatima na agad naging alerto. Papunta na siya dito, sabi niya, tumayo. Kailangan na nating umalis. Saan? Tanong ko, tinutulungan si Jasmine na ayusin ang gamit. Sa presinto, sagot ni Fatima. Iyon ang pinakaligtas na lugar ngayon. Hindi susubok ng kung ano si Ricardo doon at formal nating ma-file ang reklamo bago siya dumating.
Mabilis kaming lumabas ng coffee shop, dumaan sa mas mahabang daan papuntang parking lot para iwasan ang main entrance. Ginabayan kami ni Fatima sa kanyang kotse at agad kaming bumiyahe papuntang istasyon ng pulis. Habang nasa biyahe, mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang kamay ko. Naalala ko kung paano niya iniligtas ang buhay ko gamit ang simpleng papel na iyon. Ilan pang asawa ang hindi pinalad ng ganito? Ilan ang hindi nakapansin sa panganib hanggang sa huli na ang lahat? Medyo tahimik ang presinto para sa isang Sabado. Dinala kami ni Fatima diretso sa opisina ng hepe na mukhang may maganda siyang propesyonal na relasyon. Chief Rios, bati niya sa lalaking nasa likod ng mesa. May seryoso kaming sitwasyon dito. Tumingin sa amin ang hepe nang may pagtataka, inaanyayahan kaming umupo. Ang mga kliyente ko ay pinagbabantaan ng asawa ni Mrs. Mendoza, paliwanag ni Fatima ng maikli. May ebidensya kami na nagpaplano siyang lasunin siya ngayong araw sa isang event sa bahay nila. Tumaas ang kilay ng hepe sa bigat ng akusasyon. Seryosong akusasyon yan, attorney. At may seryoso kaming ebidensya, sagot niya. Sinenyasan si Jasmine na ipakita ang mga litrato. Sinuri ng hepe ang mga larawan nang mas masinsinan kaysa sa ginawa ng mga pulis sa coffee shop. Habang nag-a-analyze, patuloy ni Fatima. Naniniwala rin kami na nilulustay ni Mr. Mendoza ang pera ni Mrs. Elena at maaaring sangkot sa financial fraud. Sinusubukan niyang siraan ang kliyente ko. Sinasabing may mental instability na hindi naman na-diagnose o nagamot kailanman. Naiintindihan ko, sagot ng hepe. Ibinabalik ang cellphone kay Jasmine. Kailangan natin ng higit pa sa litrato, attorney. Kailangan natin ng bote, toxicology report, konkretong ebidensya. Kaya nga humihiling ako ng search warrant para sa bahay, sabi ni Fatima, iniabot ang ilang dokumento. May batang nasa panganib at naniniwala kaming nagtatanim ng maling ebidensya si Mr. Mendoza sa mga oras na ito. Nagsimulang basahin ng hepe ang mga dokumento ng may nabuong bulungan sa entrance ng presinto. Sa salamin ng opisina, nakita ko si Ricardo na pumapasok, kasama ang parehong mga pulis na kumausap sa amin sa mall. Ang mukha niya ay perpektong maskara ng pag-aalala at ginhawa nang makita kami. Elena, Jasmine, bulalas niya, sinusubukang pumasok sa kwarto, pero pinigilan ng pulis sa pinto. Salamat sa Diyos at ayos lang kayo. Tumingin ang hepe mula kay Ricardo papunta sa amin, sinusubukang timbangin ang sitwasyon. Ito ba ang lalaking tinutukoy niyo? Tanong niya. Oo, kumpirma ko, nanigas ang katawan ko. Siya si Ricardo Mendoza, ang asawa ko. Sumenyas ang hepe na papasukin si Ricardo. Lumapit siya, sinusubukang yakapin si Jasmine na halatang umiwas. Anong nangyayari? Tanong niya, ang ekspresyon ng pagkalito ay sobrang kapani-paniwala. Elena, bakit ka tumakas ng ganon? Sobrang nag-alala ang mga bisita. Desperado na ako, Mr. Mendoza, singit ng hepe. Si Mrs. Elena at ang abogado niya ay nagsasampa ng reklamo laban sa inyo para sa attempted homicide. Tila totoong na-shock si Ricardo, tumingin sa akin, sa hepe, at pabalik sa akin. Kalokohan ito, bulalas niya. Elena, anong ginawa mo? Dahil ba ito sa gamot na yon? Ipinaliwanag ko na sa iyo na para lang yon sa anxiety attacks mo. Anong gamot? Tanong ng hepe, mas interesado na ngayon. May pinagdadaanan si Elena, paliwanag ni Ricardo, lumambot ang boses na parang ayaw magbahagi ng masakit na bagay. Anxiety, paranoia, niresetahan siya ng doktor ng pampakalma. Akala niya nilalason ko siya, pero gamot lang yon na inireseta ni Dr. Santos. Naramdaman ko ang kilabot. Ang kwento niya ay napaka-plausible. Kasinungalingan yan, sagot ko, nanginginig ang boses sa galit. Wala akong anxiety, hindi ako nagpatingin kay Dr. Santos, iniimbento lang niya ang lahat ng to. Bumuntong hininga ng malalim si Ricardo. Nakikita niyo na? Sabi niya sa hepe. Ilang buwan na niyang itinatanggi ang kondisyon niya, ayaw pa ngang inumin ang gamot ng regular, kaya lalong lumalala ang mga episode. Mr. Mendoza, singit ni Fatima, ang boses ay matalim. Ang kliyente ko ay hindi kailanman na-diagnose ng anumang psychological disorder. May maipapakita ba kayong medical records na magpapatunay sa sinasabi niyo? Nag-alinlangan si Ricardo sandali, halos hindi halata. Pwede kong hingin kay Dr. Santos sa Lunes, sagot niya.
Pero hindi yan ang mahalaga ngayon. Nag-aalala ako kay Elena at Jasmine. Gusto ko lang silang maiuwi ng ligtas. Hindi yan mangyayari sa ngayon, deklara ng hepe, na ikinahinga ko ng maluwag. May mabibigat na akusasyon mula sa magkabilang panig na kailangang imbestigahan. Noon biglang tumayo si Jasmine. Narinig ko ang lahat, sabi niya, direktang nakatingin kay Ricardo. Narinig ko sa telepono kagabi, nagpaplanong lasunin si Mama. Sabi mo magmumukhang atake sa puso, sabi mo ikaw na ang bahala sa akin pagkatapos. Sinungaling ka. Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo sa isang saglit. Isang kislap ng galit na mabilis na tinakpan ng pag-aalala. Jasmine, hiha? Malumanay niyang sabi. Baka mali lang ang pagkakaintindi mo. Tungkol sa negosyo ang kausap ko. Baka narinig mo lang ang parte ng usapan at nalito ka. Hindi ako nalito, sagot ni Jasmine. Matatag ang boses sa kabila ng mga luhang namumuo. Gusto mong patayin si Mama para sa insurance money. Bangkarote ka na. Nakita ko ang mga dokumento. Bahagyang tumigas ang mukha ni Ricardo. Elena, sabi niya sa akin, nakikita mo ba ang ginagawa mo? Nilalagyan mo ng kung ano-ano ang utak ni Jasmine. Ito ay psychological abuse. Bago pa ako makasagot, bumukas ulit ang pinto ng kwarto. Isang pulis ang pumasok na may hawak na envelope. Chief, sabi niya, kakatanggap lang namin ng preliminary results ng SOCO sa bahay ng mga Mendoza. Gusto niyong makita to. Binuksan ng hepe ang envelope at sinuri ang laman ng seryoso. Ramdam ang tensyon sa kwarto. Si Ricardo ay hindi gumagalaw. Si Jasmine ay mahigpit na nakahawak sa akin. Si Fatima ay nakamasid. Interesante, bulong ng hepe sa wakas. Tumingin kay Ricardo. Mr. Mendoza, binanggit niyo ang dugo sa kwarto ng bata, tama? Tumango si Ricardo. Perpekto ang ekspresyon ng pag-aalala. Oo. Nung pumasok ako sa kwarto pagkaalis nila, nakita ko ang mantsa sa carpet. Natakot ako baka may nangyaring masama. Nakakapagtaka, patuloy ng hepe, inilapag ang papel sa mesa. Dahil ayon sa preliminary analysis, ang dugong natagpuan ay wala pang 2 oras at ang blood type ay hindi kay Mrs. Elena o sa bata. Nakita kong nag-alinlangan ang maskara ni Ricardo. Hindi ko maintindihan, utal niya. Paano nangyari yon? Ang dugo, paliwanag ng hepe ng dahan-dahan, ay tumutugma sa blood type mo, Mr. Mendoza, na malakas na nagpapahiwatig na ikaw ang naglagay noon doon. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa kwarto. Mukhang mabilis na nagkakalkula si Ricardo. Imposible yan, sabi niya. Baka may mali sa test, hindi naman ako nasugatan ngayon. Sa katunayan, patuloy ng hepe, nakahanap ang SOCO ng maliit na bote ng dugo na nakatago sa ilalim ng drawer ng medyas mo. Mukhang nag-ipon ka ng sarili mong dugo, namutla si Ricardo. Bukod pa rito, dagdag ng hepe, nahanap namin ito. Inilabas niya ang litrato ng boteng kinuhanan ni Jasmine, ngayon ay nasa evidence bag na. Ina-analyze pa ang laman, pero ang paunang test ay nagpapakita ng presensya ng arsenic. Hindi naman ito inaasahang makita sa gamot sa anxiety, hindi ba? Biglang tumayo si Ricardo, ang mukha ay baluktot sa halong galit at panik. Kalokohan ito! Frame up! Baka itinanim ni Elena yan! Kailan niya gagawin yon? Tanong ni Fatima ng kalmado. Gayong kanina pa sila narito ni Jasmine at ayon sa inyo, tumakas sila kaninang umaga. Tumingin si Ricardo sa paligid na parang hayop na nakakulong. Hindi niyo naiintindihan, nanginginig na ang boses niya. Hindi si Elena ang inaakala niyo, manipulative siya. Ninanakawan niya ako ng ilang buwan. Nakakapagtaka na binanggit niyo ang nakaw, singit ng hepe. Dahil nakahanap din kami ng mga bank documents na kawili-wili sa opisina niyo. Regular transfers mula sa joint account papunta sa offshore account sa Cayman Islands. Para kaming nanonood ng pagguho ng Kastilyong Baraha. Bawat revelasyon ay sumisira sa maingat na itinayong imahe ni Ricardo. Ang mukha niya, na kanina ay larawan ng mapagmahal na pag-aalala, ay nagpakita na ng laging nakatago sa ilalim, malamig na galit at paghamak. May paliwanag ang lahat ng to, pilit niya, pero wala nang kumbinksyon ng boses niya. Sigurado akong meron, sagot ng hepe, tumatayo. At magkakaroon ka ng pagkakataong ipaliwanag, yan.
Ricardo Mendoza, inaaresto kita para sa investigasyon ng attempted homicide, falsification of evidence, false reporting, at financial fraud. Sininyasan ng hepe ang mga pulis. Parang may switch na nag-on kay Ricardo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang mukha niya ay naging ekspresyon na hindi ko pa nakita, purong kasamaan, galit na nakatutok sa akin. "Tanga ka," sigaw niya, sumusugod sa akin. "Sinira mo ang lahat." Nahawakan siya ng mga pulis bago pa siya makalapit, pero hindi bago ko makita ang totoong Ricardo, ang halimaw na nagtago sa likod ng mga ngiti at yakap sa loob ng 2 taon. "Talaga bang akala mo minahal kita?" Ungol niya habang nagpupumiglas. "Isang ordinaryong propesor na may problemadong anak? Wala kang halaga kundi ang pera mo at ang insurance." Napaurong si Jasmine sa takot. Niyakap ko siya ng mahigpit, pinapanood habang pinupusasan si Ricardo na patuloy sa pagmumura. "Ilabas niyo na siya dito," utos ng hepe. Kinaladkad ng mga pulis si Ricardo palabas, umaalingaw-ngaw ang sigaw niya sa pasilyo. Nang sumara ang pinto, bumigat ang katahimikan. Humarap sa amin ang hepe ng may awa. "Mrs. Mendoza, kailangan niyo pang magbigay ng pormal na salaysay, pero humihingi ako ng pasensya sa nangyari." Tumango ako nang wala sa sarili, pinoproseso pa rin ang nasaksihan. Ang lalaking sumisigaw ay hindi ang Ricardo na kilala ko. Parang nakatira ako kasama ang ibang tao sa loob ng 2 taon, natutulog katabi ang isang mandaragit. "Elena," malumanay na sabi ni Fatima, "ayos ka lang?" "Hindi ko alam," tapat kong sagot. Sa tingin ko matatagalan bago ko maintindihan ang lahat ng to. Inalok kami ng tubig ng hepe at iminungkahing magpahinga muna bago magbigay ng statement. Niyakap ko si Jasmine na mukhang tulala. "Iniligtas mo ang buhay ko ngayon," bulong ko. "Hindi ko yon makakalimutan." Tumango lang siya, tahimik na tumutulo ang luha. Ang mga sumunod na oras ay lumipas sa pagitan ng mga statement at papeles. Ikinuwento ko ang lahat. Kung paano ko nakilala si Ricardo, kung paano niya ako nakuha sa kabaitan, at kung paano niya unti-unting kinontrol ang buhay namin. Inilarawan ni Jasmine ang narinig niya, ang pagkakita sa mga dokumento, at ang desisyong ibigay sa akin ang sulat. "Magkunwari kang may sakit at umalis ka." 5 simpleng salita na nagligtas sa akin mula sa malagim na kapalaran. Nagpatuloy ang investigasyon sa bahay namin buong gabi. Natuklasan ang lawak ng panloloko ni Ricardo. Inilipat niya halos lahat ng pera ko. Pinameke ang pirma ko. Kumuha ng 50 milyong pisong insurance nang hindi ko alam. Kinumpirma ng test na ang bote ay may lason na arsenic na magdudulot ng sintomas ng atake sa puso. Nang matapos kami sa presinto, lagpas hating gabi na. Pormal nang nakakulong si Ricardo. Dinala kami ni Fatima sa bahay niya dahil hindi kami pwedeng umuwi sa amin. Crime scene pa ito at masyadong masakit ang mga alaala. Nang gabing iyon, katabi si Jasmine, hindi ako makatulog. Bawat pikit ko, nakikita ko ang pagbabago ng mukha ni Ricardo. "Ma!" bulong ni Jasmine sa dilim. "Sa tingin mo ba minahal niya tayo kahit kaunti?" Nadurog ang puso ko sa tanong. Sa kabila ng lahat, nawalan pa rin siya ng amain. "Hindi ko alam, anak," sagot ko. "Pero alam ko na ang problema ay wala sa atin, nasa kanya." Nanahimik siya sandali. "Paano tayo magpapatuloy, ma?" "Isang araw sa bawat pagkakataon," sagot ko. Yakap siya. "Magkasama, laging magkasama." Sa mga sumunod na linggo, natuklasan namin ang buong sapot ng kasinungalingan ni Ricardo. Hindi siya matagumpay na negosyante, bangkarote na siya, pinakasalan niya ako para sa mana ko. Ang investigasyon ay nagbunyag na hindi ako ang unang biktima. May isang biyuda bago ako na namatay sa natural na sanhi, 6 na buwan matapos ikasal kay Ricardo. Minana niya ang lahat, inubos at naghanap ng susunod na biktima, ako. Naging usap-usapan ng paglilitis, ang kwento ng asawang nagbalak lumason sa misis para sa pera na napigilan ng matapang na anak ay umagaw ng atensyon. Masakit, pero nakatulong ang proseso para maunawaan kong hindi ako tanga. Si Ricardo ay isang sociopath. Ang hatol, 30 taon para sa attempted homicide plus 15 taon para sa fraud at iniimbestigahan pa ang pagkamatay ng una niyang asawa.
6 na buwan matapos ang Sabadong iyon, lumipat kami ni Jasmine sa isang bagong apartment. Mas maliit, pero amin, at walang nakalalasong alaala. Habang nag-aayos ng gamit, nakita ko ang nakatuping papel sa libro. Nakilala ko agad ang sulat ni Jasmine. Magkunwari kang may sakit at umalis ka. Itinago ko ito sa isang maliit na kahon bilang paalala ng aming lakas. 1 taon na ang lumipas. Nagpatuloy ang buhay. Nakahanap kami ni Jasmine ng bagong normal. Isang hapon ng Sabado, habang nagluluto kami ng tanghalian, pinanood ko si Jasmine na naghihiwa ng kamatis. Lumaki siya at naging mas matatag. "Anong iniisip mo?" tanong niya. "Iniisip ko kung gaano tayo kaswerte," sagot ko. Tumaas ang kilay niya. "Swerte matapos ang lahat?" "Oo, swerte. Hindi dahil nakilala natin si Ricardo, kundi dahil nakaligtas tayo, dahil naging matapang ka." Namula si Jasmine. "Kahit sino gagawin yon." "Hindi," giit ko. "Marami ang mapaparalisa sa takot. Ikaw, kumilos ka at iniligtas mo ako." Ngumiti siya ng mahiyain. Nagpatuloy kami sa pagluluto ng may kapayapaan na akala ko hindi ko na mararamdaman. Tumunog ang doorbell. "Si Fatima yan," sabi ko. Naging malapit na kaibigan namin siya. Binuksan ko ang pinto at naroon siya, may dalang alak at masaya ang mukha. "May balita ako," anunsyo niya. Umupo kami sa sala. Nakuha na ng pulis ang ebidensya sa pagkamatay ni Luciana, ang unang asawa ni Ricardo, paliwanag niya. May traces ng arsenic sa katawan niya. Nangilabot ako. Kumpirmado, pumatay na siya dati. Ibig sabihin, sabi ni Fatima, hahatulan siya ng habambuhay na pagkakulong. Hindi na siya makakalabas para manakit ng iba. Nakahinga ng maluwag si Jasmine. "Isa pa," patuloy ni Fatima. "Naibenta na ang properties ni Ricardo. Bilang restitution, mapupunta sa inyo ang halaga, nasa 25 milyong piso. Nagkatinginan kami ni Jasmine. Sapat na ito para sa kolehiyo niya at seguridad namin. Hindi ko alam ang sasabihin ko, bulong ko. Sabihin mong magse-celebrate tayo, mungkahi ni Fatima, itinataas ang alak. At sa wakas ay makakalimot na tayo at titingin sa hinaharap. Habang binubuksan ni Fatima ang alak, pumunta ako sa kwarto at tiningnan ang papel sa kahon. Magkunwari kang may sakit at umalis ka. Kung hindi naging mapagmasid si Jasmine, kung hindi siya naging matapang, kinilabutan ako. Bumalik ako sa sala kung saan nagtatawanan sina Fatima at Jasmine. Nakaramdam ako ng matinding pasasalamat. "Tagay," sabi ko, itinataas ang baso. "Para sa bagong simula." "Para sa bagong simula," sabay nilang sabi. Habang kumakain kami, napagtanto ko na ang mga peklat ay marka ng kaligtasan. Sinubukan kaming sirain ni Ricardo, pero pinalakas kami ng pagtataksil niya. Natuto akong magtiwala ulit sa kutob ko at pahalagahan ang lakas sa loob ko. "Ma," sabi ni Jasmine habang naghuhugas kami ng pinggan. "Naalala mo yung sinabi mo sa akin dati? 1 araw sa bawat pagkakataon?" "Oo," sagot ko. "Sa tingin ko nagagawa natin." Ngumiti siya. "Oo, nagagawa natin." Nang gabing iyon, nagpasya akong ikwento ito. Ang kwento ng papel na nagligtas sa akin. At kung binabasa mo ito, sana ay may 2 kang matutunan. Magtiwala sa kutob mo kapag may mali at huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliit na tapang. 5 salita na naghiwalay sa buhay at kamatayan. Magkunwari kang may sakit at umalis ka. Minsan, para mahanap ang lakas mo, kailangan mo munang magkunwari hanggang sa ma-realize mong hindi ka na nagkukunwari. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka na at sabihin sa comments kung anong parte ang nagpanganga sa iyo. At huwag kalimutang mag-member para sa exclusive videos na hindi ko pinopost dito. Hihintayin kita doon.